Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Minsan ay may mga sandali na akala natin ay ordinaryo lang. Pero wala tayong kamalay-malay sa kung ano ang kahahantungan. Para bang final destination, ihahatid tayo sa isang tagpo na bigla-bigla na lang magpapataas ng ating mga balahibo. Mapapatanong tayo, paano tayong napunta sa ganoong sitwasyon? Paano kung hanggang doon na lang ang ilalagi natin sa mundo? May magagawa pa ba para makontra ang sandaling yon? Paano kung marami ang sangkot? Ano ang gagawin natin? Ganito po mismo ang minsan ay naranasan ko bilang isang konduktor ng bus. Ako nga pala si Jomar, 30 anyos. Hindi ko yan totoong pangalan. Itago na lang natin ang mga pagkakakilanlan ng lahat ng sangkot dito, pati na ang mga lugar na pinangyarihan. Natatakot po kasi ako na baka isa sa mga aswang na nakakaalam ng pangyayaring isasalaysay ko ay nakasubaybay rito at hanapin ako. Ayoko nang maulit ang minsang napaharap ang buhay ko sa kamay ng mga mababangis na aswang. Basta, taga-Visayas ako. Huwag na nating tukuyin kung saang probinsya o kung saang bayan at baryo. Kakahanap ko lang ng trabaho noon bilang isang konduktor sa isang bus company sa terminal sa lungsod. Matapos kong makapasa sa interview, ay pinapasok na kagad ako kinabukasan. Magkakaroon daw kami ng briefing at orientation. Ewan ko kung bakit may ganun pa. Napaka-formal pakiwari ko. Samantalang sa dating naging konduktor ako ng jeep, ay wala naman ganun. Sa bagay, magkaiba nga siguro ang kalakaran sa bus company at sa jeep lang. Maaga akong pumasok ng araw na yon. Nang nandun na ako, ay napag-alaman ko na hindi lang pala ako ang baguhan. 3 pala kaming bagong pasok na konduktor at may ilan ding bagong driver. Matapos ang briefing at orientation, ay nagkaroon kami ng palabunutan para sa pairings o kung sino ang magkakapartner na konduktor at driver. Ang napili kong driver ay ang 50 anyos na si Mang Oscar. Agad ako nitong nilapitan at nakipagpalagayan ng loob sa akin. Ikaw pala si Jomar, ang makakapartner ko. Sabi ko na nga ba eh. Alam mo, unang kita ko pala sa'yo kanina. Sabi ko sa sarili ko, baka ikaw na ang magiging konduktor ko. Hindi naman nagkamali ang kutob ko. Aba, ang lakas naman po pala ng kutob nyo. Bago rin po kayong driver, di po ba? Oo, kakapasok ko lang din. Bagay nga tayo eh, parehong bago. Siya nga pala, taga rito ka lang ba sa lungsod? O pareho lang din kitang galing pa ng baryo? Galing baryo lang po ako. Taga Kasili po ako. Kayo po ba? Sa Kasili. Ako naman, taga sa Ceres. Hindi naman pala tayo nagkakalayo eh. Kung magkakayayaan tayo ng inuman, madali lang palang puntahan. May asawa ka na ba? Oo, meron na po. 2 na nga po ang anak ko eh. Maliliit pa. Sa hirap po ng buhay ngayon, kailangan kong kumayod ng kumayod para sa kinabukasan nila. Kayo ho ba? Ako naman biyudo na. Isa lang ang anak ko at napakatamad pa. Lalaki at mas bata lang sa'yo ng konti. Wala pang asawa yun.
Inaaya ko nga magkonduktor dito pero ang loko ay mas gusto pang mag-ML ng mag-ML na lang maghapon. Ang hirap pang utusan lalo na kapag naglalaro. Sabi niya, wait lang, puro ganun. Pagkatapos pag napagsabihan, siya pang may gana magalit. Sabi ko sa kanya, wala siya mapapala ron. Pero ako pa ang sinisingalan. At kasama raw siya sa isang tournament. Kapag nanalo raw siya, abay akalain mo sabihin sa akin na baka isampal daw niya ang mapapanalunan niya sa pagbumuka ko. Napakasama ng ugali, di ba? Demonyong demonyo. Natawa ko sa pagkikwento ni Mang Oscar sa anak nito. At habang natatawa ko, ay napansin kong parang may ilang kakaiba sa matanda. Masigla siyang magkwento, pero iba naman ang ekspresyon sa mga mata niya. Para bang malungkot na seryoso na ewan. Malikot din ang mga mata niya at parang iwas na salubungin ang tingin ko. Medyo maitim din ang palibot ng mga mata niya. Hindi ko alam kung may sakit ba o ano. Hindi naman siya mapayat o maputla. Naisip kong siguro ay sadyang ganun lang siya. Iba-iba naman kasi ang tao. Individual differences, kumbaga. Nakakatawa naman po ang anak ninyo. Pero seryoso po. Marami na po talaga mga kabataang napapariwara dahil sa addiction sa ML o sa mga mobile game na yan. Ako nga po iwas na iwas Pati mga anak ko po ay bantay sarado ko. At baka may ML silang naka-download sa mga cellphone nila. Limitado rin po ang pagpapagamit ko sa kanila ng cellphone. Aba, di mabuti kung ganun. Mahirap kasi kapag nakasanayan na nila. Madadala na nila hanggang sa pagtanda. Ay, oo nga pala, siya nga pala. May palabunutan din pala tayo mamaya ha. Kung anong bus number ang patatakbuhin natin at kung anong ruta tayo. Ngayong araw din daw, mag-uumpisa na tayong bumiyahe. Pagkapananghali yata, kaya maghanda-handa ka na. Opo, handa na po ako. Baka mayan na lang din po ako kakain mamaya sa may karinderya sa tabi-tabi. Saka, sana po pala, ang ruta na mabunot natin ay hindi daraan sa sabi-sabi nilang baryo daw po ng mga aswang. Ha? Naniniwala ka sa sabi-sabing yon? Aba, sa panahon natin ngayon, ay naniniwala ka pa sa aswang. Abay, panahon pa ng kopong-kopong yun Pero kasi, ay may mga napapabalita namang nawawala at hinihinalang kinuha daw po ng mga aswang. May mga napapadpad din daw po sa baryong yon na hindi raw po nakakauwi. At hanggang ngayon, ay nawawala pa rin. Naku, ayoko nang isipin yan. Baka maapekto lang yan sa trabaho natin Basta ako, hindi ako naniniwala. Talamak ang krimen ngayon. Baka hindi aswang ang may kagagawan ng pagkawala ng mga tao. Teka, wag na nga natin pag-usapan yan. Baka babaya yan pa ang pagtalunan natin. Mabuti pa, abangan na lang natin ang palabunutan ng bus numbers. Halika, tignan na natin ang mga bus sa banda ron. Sandali lang kaming tumingin-tingin sa mga bus at umasam ng kung ano ang magandang sana ay mabunot namin. Hindi nagtagal ay tinawag na kaming lahat at nagsimula na ang palabunutan. Hindi yung gusto namin ang nabunot namin, pero kahit papano ay maganda naman ang napunta sa amin. Ang ruta naman na natoka sa amin ay maswerteng hindi daraan sa baryong ayaw ko. Sa bus na nabunot namin ay masaya naman si Mang Oscar nung una. Pero nung sa ruta na namin ay napansin kong para bang hindi siya natuwa. Pero hindi ko na pinansin yun. Ang mahalaga sa akin ay ayos ang ruta namin. Ikinabit namin sa bus ang placard ng ruta namin. Makaraan ay nag-aya na si Mang Oscar na mananghalian kami sa kalapit na karinderya. Habang kumakain kami, ay nagbukas siya ng usapan. Jomar, ano nga pala ang alam mo tungkol sa mga aswang? Ha? Akala ko po ba ayaw niyo pong pag-usapan ng tungkol dyan? Hindi nga. Ano ngang alam mo tungkol sa mga aswang? Gusto ko lang malaman kung bakit ganun na lang ang paniniwala mong meron ngang mga ganung nilalang.
Hindi pa naman po ako aktual na nakakakita ng aswang. Pero sa amin po, meron na pong minsan na nakakita ng aswang. Ang sabi po nakakatakot daw po ang itsura nila. Mapupula daw po ang mga mata, matutulis at matatalas daw po ang mga kuko. May dila raw pong labas-masok sa maumbok at puro pangil po na bunganga. Para bang sa ahas daw po ang napakapulang dila na nagsasanga pang araw. Nakakadiri nga daw po ang itsura ng malangis nilang balat at ang amoy po napakabaho na hindi po maintindihan kung amoy ipot ba ng manok o amoy langis ng nyog o amoy dugo. Basta, masakit at makatiraw po sa ilong. Nang sandaling yon, ay parang naamoy ko pa ang amoy na inilalarawan ko. Napasinghot tuloy ako sa direksyon ni Mang Oscar at parang sa kanya ito nagmumula. Pero agad din namang nawala ang amoy na yon dahil naman sa amoy ng ulam naming minudo at adobong manok. Napasinghot din si Mang Oscar sa sarili habang napapaisip. Biglang naging hindi kampante sa sariling amoy. Talagang napaamoy ka pa sa akin, ha? Anong akala mo sa akin? Aswang? Hindi naman po. Parang naamoy ko lang po kasi yung paglalarawan ko eh. Kayo ba, Mang Oscar? Talaga bang hindi kayo naniniwala sa mga aswang? Ewan ko ba? Basta, wag mo nang alamin kung bakit. Kung halimbawa pa lang aktwal na makaharap mo ang isang aswang. Ha? Anong gagawin mo, Jomar? Hindi ko alam eh. Pero malamang, nakakalabanin ko siya. Aba, ano naman laban mo sa isang aswang? Malakas yata ang aswang at matalas ang pandama. Isa pa, maliliksirin sila. Teka, Mang Oscar, hindi kayo naniniwala pero alam niyong malakas, matalas ang mga pandama at maliliksi sila. Ano po ba talaga? Abay, naguguluhan ako sa inyo ah. Yung kasi mga naririnig ko sa mga usap-usapan eh. Kaya ako, ito ang payo ko sa iyo. Kapag napaharap ka sa isang aswang, huwag mo na lang silang labanan. Takasan mo na lang sila kaagad. Tumakbo kang mabilis. Depende po siguro sa sitwasyon. Kayo ba? Ganun po ang gagawin ninyo? Tatakasan nyo na lang po yung aswang? Aba, parang karuwagan naman po yata yun. Iisa lang ang buhay natin. Bakit ko naman ipagsasapalaran ang buhay ko sa harap ng aswang kung mas magiging ligtas naman ako kung tatakasan ko na lang, di ba? Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa patunayang matapang ka. O siya. Tapusin na natin itong pagkain natin at nagdadagsaan na mga pasahero dito sa terminal. Ayan o, tignan mo. Dumadami na ang mga tao, aba. Bilisan na natin. Totoo ngang dumadami na ang mga tao sa terminal. Kaya naman, binilisan na namin ang pagkain namin. Mas naunang natapos si Mang Oscar. Ako naman, gawa ng hindi ako nag-agahan, ay talagang kinatkat ng katawan at hindi pwedeng hindi ako makakain ng sapat. Mang Oscar, mauna na po kayo sa bus natin. Susunod na lang po ako sa inyo. Kailangan ko pa kasing kumain ng ekstra. Hindi po kasi ako nakapag-agahan kanina. Ang sarap pa naman po nitong mga ulam. Sayang din kung di ko uubusin. O sige. Huwag mo lang ganong tagalan ha. Saka, huwag ka naman sobrang magpapakabusog. At baka maimpatyo ka naman. Talagang magana akong kumain ng mga sandaling yon. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko dahil unang araw ko sa trabaho at magaan pa kasama si Mang Oscar. Hula ko ay magtatagal kaming magkasama sa trabaho. Matapos kong kumain ay nagpahinga ako saglit habang pinanonood ang paruot-paritong mga pasahero sa terminal. Maya-maya pa ay bigla kong naisip, sa lahat ng mga taong ito, posible kayang may aswang. Ano nga ba ang palatandaan ng isang aswang? Noon ko lang naisip na wala pala talaga akong sapat na alam tungkol sa mga aswang. Paano kung magkaroon kami ng pasaherong aswang at gabi ang biyahe? Dapat pala ay palagi akong may dalang pangontra sa aswang.
Nang sandaling yon, ay wala akong dalang kahit na anong pwedeng pangontra. Siguro ay sa susunod na araw ay magdadala na ako. Magtatanong-tanong na lang ako sa mga kakilala ko kung ano-ano ang mabisang pangontra o pantaboy ng aswang. At dahil wala akong dalang kahit na ano, ang naisip ko na lang ay ang magdasal bago kami bumiyahe. Pasimple akong humanap ng medyo tagong pwesto, sandaling nag-concentrate at pabulong na umusal ng dasal. Panginoong Diyos naming lumikha ng langit at ng lupa at ng buong universo, pakinggan po ninyo ang aking sumamo at dasal. Patnubayan po niyo ako sa unang araw kong ito sa trabaho. Iadyaan niyo po ako sa kahit na anong banta ng panganib at sa kasamaan. Huwag po ninyong itulot na sumapit sa akin ang kapahamakan. Alam po ninyo, Panginoon, na nagsisikap po ako para sa pamilya ko. Kung may mangyayari po sa akin na masama, ay paano na lang po sila? Alam ko po, Panginoon, na kayo ay Diyos ng kahabagan at kabaitan. At dahil mabuti po ang aking kahilingan, alam ko pong hindi niyo po ako bibiguin. Kaya ngayon pa lang po, Panginoon, ay lubos na po ako nagpapasalamat po sa inyo. Kayo po magsisilbi kong proteksyon sapagkat nananalig po ako sa inyo, O Panginoon. Sa aming Panginoong Hesukristo at sa bisa ng kanyang haing pantubos. Muli, salamat po ng marami. Amen. Matapos kong manalangin, ay nakaramdam kagad ako ng kakaibang kapanatagan ng loob. Ang nagagawa nga naman ng panalangin na ibubuhos mo sa Diyos ang iyong mga ikinakabahala. Pero syempre, ay kailangan mo pa rin kumilos ayon sa panalangin. Kailangan ko pa rin maging maingat at alerto sa paligid. Ang sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Muli kong pinagmasdan ang parami ng paraming nagdaratingang mga pasahero. Abala ang lahat, maingay, maalinsangan at maalikabok. Lalakad na sana ako papunta sa bus namin ni Mang Oscar nang walang ano-ano ay may namataan akong isang matandang lalaki na nakatungkod. Mahaba ang puting balbas at akala mo'y pulubi dahil sa itsura nitong parang gusgusin. Nakatingin ito sa akin na para bang namamalik mata. Kapag kwan ay naningkit ang mga mata nitong parang may kung anong iniisip. Maya-maya pa, binawi nito ang tingin at dumiretso na sa paglalakad. Iatid ko sana ito ng tanaw nang biglang may kung anong mahulog mula sa damit nito. Kuminang ito sa sikat ng araw. Inaasahan kong mapapansin yun ng mga kasabay nito sa paglalakad at itatawag pansin ito. Pero para namang walang kahit isang nakakapansin. Palibasa lahat ay nag-aapura. Mabilis akong naglakad para pulutin ang nahulog na yon at iabot sa matanda. Pero nang malapitan at mapulot ko ito, paglingon ko sa kinaroroonan nito, ay bigla namang nawala. Luminga-linga ako at hinanap ito kung saan-saan. Pero hindi ko na nakita pa ang matanda. Hala! Saan sumuta matandang yun? Ang bihira. Parang ang bilis naman niyang nawala, samantalang hindi naman siya ganun katulin ko maglakad. Nakapagtataka naman. At doon ko na napagtuunan ng pansin ang napulot kong nalaglag ng matanda. Tinignan ko itong maigi. Teka, ano ba to? Anong klaseng kwintas to? Aba, parang medalyon ah. Saka bakit parang mainit-init siya? At iba ang bigat niya. Aba, saka bakit parang bigla akong kinabahan? Ano to? Ano kayang ibig sabihin nito? Susuriin ko pa sanang maigi ang kwintas na may pabilog na palawit. Nasa sulok ng mga mata ko ay parang may kumakaway sa akin. Pagbaling ko ay nakita kong si Mang Oscar pala. Sinesenyasan ako nitong magmadali.
Isusuot ko sana ang kwintas pero naisip kong ibulsa na lang. Makikita ko pa siguro sa susunod na pagkakataon ng matandang yun sa terminal namin. Saka ko na lang sa kanya isasauli. Nang makarating ako sa bus namin, ay pinagsabihan na ako ni Mang Oscar kung ano ang dapat kong gawin. Oh, ito na ang tickets at pambutas. Simulan mo ng trabaho mo. Mataan mo ang bawat pasahero kung may kakaiba at kung sa tingin mo ay may bantang idudulot. Alam mo nang dapat gawin, ha? Yung mga bagahe, alam mo na rin ang mga bawal sa compartment. Maghigpit ka kung kinakailangan, ha? Sige po, Mang Oscar. Huwag po kayong mag-alala. Kabisado ko na po ang lahat. Kayo naman po, ay tutukan niyo pong maigi ang pagmamaneho mamaya. Siguraduhin yung alertong-alerto kayo. Kapag parang nakakaramdam po kayo ng antok, senyasan niyo lang po ako. Pwede po tayo magpalit at marunong din naman po ako magmaneho ng bus eh. Aba, marunong ka rin pala magmaneho. Ay bakit nagkonduktor ka lang? Marunong lang naman po kahit papano. Pero kasi, wala pa po akong driving certificate eh. Kaya sa ngayon, kontento na po ako na konduktor na lang muna. Pero darating din po ako dyan sa tamang panahon. Napansin kong nang dumiretso na sa unahan ng bus si Mang Oscar, ay pasimple pa itong umiling-iling. Bago ito sumampa, ay napalingon pa sa akin at napatitig na parang may malalim na iniisip. Nginitian ko siya, pero napailing-iling lang itong muli. Sumampa na rin ako sa may pintuan ng bus. Pasimple muna akong sumilip sa loob bago magtawag ng mga pasahero. Nakita kong may mga 7 nang nakapwesto sa loob. May 2 mag-asawang matanda na magkatabi malapit sa pintuan. May isang ina at kandong nito ang 2 mga anak. Isang binabae na nagme-makeup pa at isang binatang pawis na pawis at ipinapaypay sa muka ang laylayan ng suot na t-shirt. At nagtawag na nga ako ng mga pasahero. Bilyaraman, bilyaraman, bilyaraman! Maluwag po! Sinluwag ng relasyon yung long distance! Sinluwag din ng tornilyo ng mga nasa mental! Bilyaraman, bilyaraman, bilyaraman! Napatingin sa akin ang ilang mga nagdaraan. Ang iba ay napataas na mga kilay. Ang iba naman ay natatawa. Pero baliwala sa akin yun dahil sanay na rin ako. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtatawag. Okay dyan o! Bilyaraman, bilyaraman, bilyaraman! Oh! Ang destinasyon ng mga gwapo at magaganda, bilyaraman! Mga artistahin! Yuhu! Halina kayo! Sakay na kayo! Mga pangit lang ang hindi sasakay! Promise! Bilyaraman, bilyaraman, bilyaraman! May ilan nang nagsisakay, mga 5. Kabilang ang isang matandang babae na kung makatingin sa akin ay para bang hinahalukay ang pagkatao ko. Hindi ko maintindihan ang ekspresyon ng mukha niya. Seryoso, pero nakangisi. Pagkasampa nito sa pinto ng bus ay nagulat pa nga ako nang salatin nito ang pamulsahan ko sa tapat. Talagang naiiwas ko ang harapan ko dahil akala ko ay dadakutin na talaga. Oops! Aba Lola, anong binabalak nyo? Huy, kapatid nyo yata si Apo Wang Uda. Hoy, tigilan mo ako ha. Mali ka nang iniisip mo. Hindi ako madyakes. Saka hindi kita doon hihipuan. Para kasi may enerhiyang nagbubula sa bulsa mo. Ano ho? Enerhiya? Si Lola. Baka enerhiya ng kobra yan, Lola, ha? Ayoko nang usapang ganyan. Seryoso ako. May kakaibang enerhiya na sumisigaw dyan sa bulsa mo. Ano ba kasi ang nakabulsa dyan? Napakapa ako sa bulsa ko at naalala ko yung kwintas ng matandang lalaki. Naramdaman ko na naman tuloy na mainit-init pa rin pala ito. As in, may nararamdaman po kayong enerhiya, Lola? Aba, paano niyo po nararamdaman yun? Basta, sadyang malakas akong makiramdam ng mga kakaibang enerhiya sa paligid. Mabuti o masamang enerhiya man yan,
ay nararamdaman ko. Wow! May sixth sense ho yata kayo, Lola. Ano ka ba? Ano sixth sense? Yun ho yung ika-anim daw ho na pandama. Bihira po kaya may ganung abilidad, Lola. Teka po, anong enerhiya po palang nararamdaman nyo mula sa bulsa ko? Mabuti po ba o masamang enerhiya? Mukha na bang mabuting enerhiya? Nakikita kong may liwanag siyang manilaw-nilaw. Ganon ang liwanag ng mabuting enerhiya. Pero kung masamang enerhiya naman, makulimlim o maitim ang magiging liwanag nito. Ano nga ba kasi ang nakabulsa sa iyo? Ilalabas ko sana ang kwintas ng matandang lalaki na napulot ko. Pero bigla namang may dumating na 2 pasahero na nag-aaway habang sumasakay ng bus. Isang lalaki at isang babae na sa tingin ko ay mag-asawa. Tingin ko ay mga nasa edad 28 pataas. Akin na nga kasi ang cellphone mo, Patrick. Napupuno na ako sa iyo, ha? Simula ngayon, ay ako na muna nga hawak nito. Hoy, grabe ka naman, Abi. Parang dumaan lang naman sa newsfeed ko yung picture ng babae. Iniisip ko naman kagad na babae ko na kagad yun. Grabing silosa ka naman. Kasalanan ko pa na naging ganito ako? Bakit kasi napakababaero mo? Akala ko ba, kontento ka na sa akin? Ano ka ba naman? Pambihira ka, oo. Wala na nga akong babae, ah. Nag-promise na ako sa dati, ah, hindi ba? Sobra ka naman. Parang wala na akong kalayaan sa gusto mo mangyari, ah. Akin na nga yung cellphone. Saka huwag ka ng tumalak at nakakahiya sa mga tao rito. Pambihira kang ingay-ingay mo. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, oh. Pero parang lalo namang nag-init sa galit ang babae. Bumaling ito sa nagtitingin ng mga tao. Hello, people! Alam nyo, kahit kasal na kami na lalaking to, nakukuha pa rin mababae. 2 beses ko na siya nahuli. Masisisi nyo ba ako? Kung bakit maigpit ako sa kanya? Biglang sumagot ang matandang babae. Hindi naman sa naghihimasok ako, ha, iha. Palagay ko kasi, pareho lang kayong may mali. Base sa nararamdaman ko sa inyong dalawa, pareho kayong may negatibong enerhiya na kailangan ninyong solusyon ng dalawa. Ramdam ko namang totoong may pagmamahalan sa pagitan ninyo. Kaya lamang ay natatabunan ang hindi kaaya-ayang ugali ninyo. Ano kanyo? Ako? May hindi kaaya-ayang ugali? Baka ito lang lalaki na to. Hindi makontento sa asawa niya. Alam mo ba kung bakit bigla siyang tinatabangan sa iyo? Aba, nasa akin na po kaya ang lahat ng hahanapin ng isang lalaki. Tignan niyo naman. Maganda ako. Sexy. May pinag-aralan pa. At totoo ko magmahal. Sadyang hindi lang po kontento tong lalaking to sa isang babae. Mali ka. May kulang sa iyo. At ano naman po yun? Kulang ka ng pagtitimpi ng bunganga mo, iha. Palagi mo siguro siyang tinatalakan. Isa pa, kung kanyang may gusot kayo sa isa't isa, resolbahin nyo lang kayong dalawa lang at hindi na kailangang isa publiko pa. Pareho lamang kayong mapapahiya. Eh sino naman po ba makakapagtimpi sa ugali ng lalaking yan? Sa kano po bang hindi kaaya-ayang nakikita nyo riyan? Siguro naman po, ay hindi lang po ang pagiging babaero niya ang nararamdaman ninyong diferensya sa kanya. Tama ka. Pareho nga kayong kulang sa pagpipigil. Diyan kayo nagkasiraan. Hindi ko lang alam kung maaayos niyo pa. Pero kasi, may nararamdaman akong pumipintig na isang bunga. Isang bunga ng pagiging padalos-dalos ninyo sa inyong relasyon. Kung ano man yon, ay hahayaan ko na lang na itong lalaki mo ang magpaliwanag sa iyo. Nakikita ko namang mahal talaga ninyo ang isa't isa. Kaya maayos pa siguro ninyo ang inyong hidwaan. Kailangan lamang ay marunong kayong magpigil ng inyong emosyon. Mag-away kayo,
Pero dapat ay gumagawa rin kayo ng paraan para kayo ay magbati. Pagsabihan niyo po yan. O ano, Patrick? Hindi ka na nakapagsalita ah. Depensahan mo naman ang sarili mo. Hay nako. Ang mabuti pa ay tara nang pumasok sa loob ng bus at pagbabatiin ko kayo. Kailangan ninyo ng payo ko na makaranasan na sa usapang pag-ibig. Nakasimangot na ang ibang gustong sumakay. Hoy, konduktor! Pakibuhat mo na nga lang itong mga dala ko sa loob. Ikaw rin, ha? May sasabihin pa ako sa iyo mamaya. Ha? Sige o. O, pasok na kayo. Mga giliw naming pasero! Bilyaruman! Ang lugar ng mag-asawang nagrarambulan, pero may maraming matatandang mahusay magpayo at pumagitan! Ay, Diyos ko. Ano ka ba, konduktor ka? Sinisiraan mo ba o pinupuri ang lugar namin? Pareho po, Nanang. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Siraulo. Pumwesto na ang matanda at ang mag-asawa sa gitnang bahagi ng bus, malapit sa pinto. Kaya naman ay hindi ako nahirapan gano na dalhin sa tabi ng matanda ang mga dala nitong mga bayong na hindi ko malaman kung ano-ano ang laman. Nababalot kasi ng mga tela. Pero may ilan akong nakitang nakausling mga dahon. Naisip kong baka mga gulay ang dala nito. Samantala ay patuloy ang pagsakay ng mga pasahero hanggang sa kaunti na lang ay mapupuno na. Kaya naman ay lalo kong sinipagan ang pagtatawag. Oh, Bilyaruman! May taga-Bilyaruman pa ba dyan? Konti na lang, babiyahe na po kami. Bakalas biyahe na po to. Mahirap na maabutan ng gabi, delikado. Bilyaruman! May nakita naman akong tatlong naghahabolang nagmamadaling makasakay. Pare-parehong alalang-alala na baka hindi makahabol. Pero apat pa naman ang bakanting upuan. Ang isa ay napakatabang babae. Para bang matutumba na ang paraan nito ng pagtakbo. Sobrang pawisan pa. Nakakaawa tuloy. Dali-dali ko silang nilapitan. O dahan-dahan lang po sa pagtakbo. 4 na upuan pa naman po ang bakante. Hindi po kayo mawawalan ng upuan. Lalo ka na, ate. Sandali lang ho, ha. Aalalayan po kita. Nang makasakay na ang tatlo, ay isa na lang ang kulang. Nagtawag-tawag pa ako, pero mukhang wala na talaga. Kaya naman, sinenyasan ko na si Mang Oscar na paandarin na ang bus. Pero pagkaandar pa lang at habang isinasara ko na ang sliding door ng bus, ay bigla namang may isang lalaking nakajacket na itim na may hood ang napakabilis na sumakay. Nagulat pa nga ako at kumuntikang mahulog sa labas ng pinto. Mabuti na lang at nakakapit ako sa hawakan tubo. Tila nagmamadaling humanap ng pwesto ang lalaki na naka-face mask pa. Sa dulo sana ito pupunta, pero ang bakanting upuan ay nasa parteng unahan. Mga 3 upuan lang ang layo sa driver seat. Sandali ko itong nilapitan at sinita kung bakit ito naka-face mask. Pero sumenyas ito na may ubo raw kasi ito at sensitibo raw sa matatapang na amoy at usok ng sasakyan. Habang kausap ko ang lalaki, ay napansin kong pasilip-silip sa rearview mirror si Mang Oscar. Halatang tinitignan din niya kung ayos ba ang lahat ng lagay ng mga pasahero. Maya-maya pa ay sininyasan akong pumwesto na malapit sa pinto ng bus. Huwag mo na sitayin yan, Jomar. Kilala ko yan. Sige na. Pumwesto ka na at babiyahe na tayo. Nag-approve sign ako kay Mang Oscar. Pagkatapos ay binalingan ko naman ang mga pasahero. Oh, magsikapit na po kayo. Lalarga na po tayo. Magsipagdasal na rin po kayo na iadya ang biyahe natin sa panganib. Ako'y nakapagdasal na po kanina. Baka kayo po ay hindi pa. Napansin kong ang matandang babae na may sixth sense at ang katabi nitong dalawang mag-asawa
ay abala na kagad sa pag-uusap. Sandali ko silang inabala para ulitin ang sinabi kong mukhang hindi nila napansin. O kayo pong tatlo dyan, nakapagdasal na ba kayo? Aba, magdasal na muna kayo bago nyo ituloy ang balitaktakan nyo. Kayo nga pala, aling may sixth sense. Napakiramdaman na po ba ninyo ang lahat ng pasahero? Wala po ba kayong naramdamang may kakaibang enerhiya? Napakiramdaman ko na ang lahat. Kanina pa, iho. Sigurado po ba kayo? Wala talaga kayong nakalimutang i-check? Sandali pang nilingalinga ng matanda ang lahat ng pasahero. Nang babaling na sana ito sa pwesto ng naka-face mask, ay bigla naman itong kinalabit ng babaeng si Abby. Magdasal na po tayo, Aling Miring. At ituloy na po natin ang usapan natin. Nabibiti naman po kami ni Patrick eh. O siya. Makapagdasal na nga nang manahimik na itong konduktor na ito na isa ring mabunganga. Yan bulsa mo. Naglalabas na naman ng enerhiya at madilaw na liwanag. Pakiramdam ko ay parang may hinahanap. Kinapa ko na naman ang kwintas sa bulsa ko. Tulad ng dati, mainit-init pa rin ito. Parang medyo nakuryente lang ako nang bigla itong kumibot-kibot. Pero binaliwala ko lang. Inisip ko na lang na sumasabay lang sa bahagyang pag-alog-alog ng bus habang umaandar. Nang nakakalayo na ang bus mula sa terminal at palabas na ng lungsod, ay isa-isa kong pasimpleng minamataan ang bawat pasahero habang kunyaring nag-check ng tickets. Kanya-kanya sila ng paraan para labanan ang inip sa biyahe. May ilang nakatanaw sa bintana ng bus. May kung ano-ano ang kinakalikot sa dala nilang bag o cellphone. Meron namang nakikinig ng music. May nagkwekwentuhan at ang karamihan ay nakatutok sa built-in TV ng bus na nagpapalabas ng mga pelikula. Ewan ko ba, pero parang nababasa ko sa itsura ng lahat ang kakaibang lungkot. Parang ang bigat ng atmosfera sa loob ng bus at hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit parang may obligasyon ako sa kanila na bantayan sila sa buong biyahe. Ang totoo, noon ko lang naramdaman ang ganun pagdating sa mga pasahero. Samantalang dati naman nung konduktor pa ako ng jeep, ay wala akong pakialam kung ano man ang kalagayan nila. Hindi ko na malayang napabuntong hininga ko para mapalis sa isip ko ang pag-aalalang magsisimula pa lang sanang umusbong sa dibdib ko, ay sinimulan ko ng isa-isang singilin ang mga pasahero. Nagsimula ako sa dulong likuran ng bus. Ilabas niyo na po mga pamasahe. Mangungulekta na po ako. Magsisimula po ako sa likod. Barya-barya lang po muna. Ang buong pera ay huli pong masusuklian. Para gumaan ang ere sa bus, ang ginawa ko ay biniro-biro ko ang mga pasahero at pasimpleng nakikipagkulitan. Naisip kong kahit man lang sa biyahe ay magkaroon sila ng hindi malilimutang karanasan at para hanap-hanapin nila ang bus namin. Sa ganoong paraan din, may isip nilang sa amin na lang palagi sumakay. Kahit paano ay sumigla naman sa loob ng bus. Maririnig ang ilang tawanan at bungis-ngisan. Epektibo ang ginawa ko. Tinawag patuloy nila akong kalog na konduktor. Nang nandun na ako sa banda ni na Aling Miring at ng mag-asawang Abby at Patrick, ay pareho pa silang mga buo ang perang ibinayad. Nakaw, mamaya ko na po kayo masusuklian ha. Sisingilin ko muna po lahat. Balikan ko na lang po kayo. Kung bakit ba naman kasi hindi na lang kayo maglibrihan eh. Sa sinabi kong yun, pumayag si Abby na ilibre na lang niya si Lola Miring. Ay nako, wag na. Walang bayad ng payo ko, no? Siguro sa susunod na lang, kapag nagkasabay ulit tayo sa biyahe, kapag nalutas nyo na ang problema nyo,
Baka kapag nag-away na naman kayo pag uwi nyo baka sabihan pa nyo akong scam ang payo ko. Hehe, Lola, ano po ba ito nasa bayong nyo? Mukhang mga gulay po Bili na lang po namin ni Abby. Nako, hindi lahat ay gulay ang mga yan, iho. Mga herbal na itatanim ko ang karamihan dyan. Bigay sa akin ang pinuntahan kong albularyo. Alam nyo ba, pagontra pa pala sa aswang ang Iberiana. Alam nyo ba, yung sabi-sabing baryo raw rito sa atin, napugad daw na mga aswang. Sinadya kong pabaunan ng mga yan para raw may pagontra ko kung sakaling maligaw ako sa baryong yon. Kung ganun po pala, ay pahingi po ng ilan, Lola. Malamang, medyo gagabihin po tayo sa biyahe bago tayo makarating sa Villa Roman. Bigla po ako natakot nang ipaalala niyo po ang baryo na maraming aswang. Hep, hindi naman po daraan tumbas natin sa baryo na yun. Kaya sa tingin ko po, safe na safe tayo. Wala kayong dapat na ipag-alala. Aba, kahit na pa iba pa rin yung may pangontra tayo pagsapit ng dilim, no? Paano kung may biglang pumara at sumakay ng mga aswang pala? Malamang na matatakot na silang sumakay kapag daramdaman nilang may pangontra dito sa loob ng bus. Tama ang asawa ko. Kaya Lola Miring, pahingi na po kami ng herbal na pangontra sa aswang. O siya, bibigyan ko na nga kayo. Ikaw ba, konduktor? Ayaw mo ba bigyan din kita? Kayo ng driver, ang mas kailangan nito. Sige po, bigyan nyo na rin po kami ni Mang Oscar, yung driver po natin. Habang naglalabas ng herbal na mga halaman mula sa isang bayong si Aling Miring, sa sulok ng mga mata ko ay napansin kong parang hindi mapakali ang lalaking naka-hood na jacket at naka-face mask. Palingon-lingon ito sa kinaroroonan namin. Napansin ko rin si Mang Oscar na patingin-tingin sa rearview mirror. Nakasimangot ito at para bang matalim ang titig. Nang magtama ang tingin namin ay bigla nitong pinagliwanag ang muka at nginitian ako sabay senyas ng approve. Inisip ko naman na approval niya yon sa paghingi ko ng herbal na halaman kay Aling Miring. Matapos mabigyan ni Aling Miring ng pangontrang herbal ang mag-asawang Abby at Patrick, kasama na ang samin ni Mang Oscar, ay bigla itong natigilan nang may napansin sa bandang unahan ng bus. Paglingon ko ay nakita kong lumapit pala ang lalaking nakahood kay Mang Oscar at may kung anong ibinubulong dito. Teka, konduktor. May pangalan po ko. Jomar pong itawag niyo sa akin. Jomar. Bakit may pasahero pala tayong nakahood? Hindi ko yata napansin kanina yan Kailangan mong palabasin yon. Ho? Bakit naman po? Hindi maganda ang nararamdaman ko sa kanya. May negatibong enerhiya na nagbubula sa kanya. Ay nako, kung nakikita nyo lang, naglalabas ng makulimlim na liwanag ang katawan niya. Mukhang may hindi magandang gagawin ng isang yan. Maniwala kayo sa akin. Sigurado po ba kayo dyan, Aling Miring? Hala, nakakaramdam po kayo ng ganun, Lola Miring? Bakit kami? Wala naman po kami nararamdaman ganun. Sa amin po ba ni Patrick? May nararamdaman din po ba kayo? Sa inyong dalawa ay wala naman. Ang nararamdaman ko lang sa inyo ay yung mga nasabi ko na sa inyo kanina. Ikaw, Patrick, siguraduhin mong pag-uwi nyo ay ipaliwanag mong maigi dito kay Abby yung naramdaman ko sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Sisiguraduhin ko pong magkakaunawaan po kami. Disgrasya lang naman po yun Disgrasya? Anong ibig mo sabihin sa disgrasya? Aba, parang iba ang kutob ko dyan Ay nako, wag na muna kayo magtalo sa gayon. Kakasabi ko lang sa inyo kanina na kung magtatalo kayo, ay dapat sa mahinahong paraan lang. Biglang napasimangot at napaabrisyete si Abby.
Ay nako, parang alam ko lang sasabihin mo mamaya, Patrick. Kasi naman bakit kasi? Bahala na nga. Huwag kang mag-alala, Abby. Palagay ko, ay para rin sa atin ang nangyari. Ano? Paano para sa atin? Nako, malaman ko lang na ako ang pinakargabyado dyan. Humanda ka talaga sa akin. Nako, huwag kayong magbantaan ng ganyan. Tiwala lang kayo sa isa't isa na kaya ninyong resolbahin yan. Ay sa Jomar, yung lalaking yon na nakaitim, kailangan mapalabas mo rito sa busyan. Hay nako, bigla kong kinakabahan na hindi ko maintindihan. Masama talaga ang kutob ko sa lalaking iyon. Pero Lola, wag po kayo mag-alala. Ako pong bahala. Kakausapin ko lang po maya-maya si Mang Oscar. Kakilala raw po kasi niya yung lalaki. Baka may ibinubulong lang po na kung saan siya bababa. Ano ka ba? Kakilala ng driver? Sigurado ka ba? Opo, sisitayin ko nga po sana kanina kasi nga naka-jacket tas naka-face mask pa. Pero sinabihan po ako ni Mang Oscar na kakilala raw po niya at huwag ko lang sitahin. Biglang parang naguluhan si Aling Miring. Muli itong napatingin sa kinaroroonan ni Mang Oscar. Noon ay bumalik naman sa pwesto ang nakahood. Nakayuko ito. Si Mang Oscar naman ay napapatingin na naman sa amin sa rearview mirror. Biglang parang nawala ang nararamdaman ko sa nakahood na yon. Parang may kakaiba talaga. Hindi pa rin ako kampante sa lalaking yon. Kahit nakakilala ng driver. Hindi kaya. Hala, baka may masama silang balak sa atin. Maging alerto kayo. Ikaw, Jomar, hindi mo naman makakilala ang lalaking yon. Yung driver lang talaga ang nakakakilala. Medyo natigilan naman ako ron. Bigla ko ring naisip na hindi ko rin pala gaanong kakilala si Mang Oscar. Kakakilala lang namin kanina sa terminal. Paano pala kung totoo ang kutob ni Aling Miring? Sandali po. Kakausapin ko lang ho si Mang Oscar. Pero pupuntahan ko pa lang sana si Mang Oscar. Nang makita ko nitong patungo sa direksyon nito, ay bigla nitong pinahinto ang bus. Kasunod nito, ay biglang bumaba ang lalaking nakahood. Nagkatinginan kami ni na Aling Miring at ng mag-asawang Abby at Patrick. Pagkababa ng lalaki, ay muli na sanang patatakbuhin ni Mang Oscar ang sasakyan. Pero sinabihan ko siya. Teka ho, Mang Oscar. Hindi pa ho nakakabayad ng lalaking yun Oh, ako na magbabayad para sa kanya mamaya, Jomar. Hayaan mo na. At kakilala ko naman yun Babalik na sana ako sa pwesto ko. At hindi na itutuloy ang pagkausap kay Mang Oscar dahil nakababa na ang lalaki. Pero ipinagtulakan pa rin ako ni Aling Miring. Ano, Jomar? Kausapin mo pa rin yung driver tungkol sa lalaking yon. Talungin mo na rin kung ano ang ibinulong. Sinunod ko si Aling Miring. Nilapitan ko si Mang Oscar. Mang Oscar, napansin ko lang po kanina. Ano pong ibinulong sa inyo ng lalaki? Talaga po bang kakilala niyo po yun? Oo, kilala ko yun. Si Estong yun. Binalaan niya ako. Ho, binalaan? Para saan po at bakit? Kasi, napanaginipan niya raw ako. Kaninang umaga lang daw, nang bigla siyang maidlip. Nadisgrasya daw itong bus na minamaneho ko. Sinabihan niya akong iligaw raw ng kaunti ang ruta para raw makontra ang panaginip ko. Teka, ikaw muna rito saglit at ibabaligtad ko lang itong damit ko. Kailangan ko rin daw ibaligtad itong damit ko Ako saglit ang nagmaneho ng bus habang nakakunot ang noo ko. Paanong hindi ako mapapakunot? Pagkahawak ko kasi sa manibela ay biglang may matinis na umugong sa kanan kong tenga. Bigla akong kinabahan.
pagkakaalam ko kasi, kapag biglang may umugong na matinis sa tenga mo, ay babala raw yun na may hindi inaasahang mangyayari. Naisip kong totoo yata ang sinasabi ni Mang Oscar. Ikaw, Jomar, ano naman yung ibinigay sa'yo na matandang babae kanina? Sinabihan din ako ni Estong na mag-ingat daw tayo sa matandang yun. Baka yun ang malas sa atin sa biyaheng to Kung ano man ang ibinigay niya sa'yo, ay huwag mong tanggapin. Saka pwede ba? Huwag na huwag kang tumabi sa kanila. Layuan mo sila. Saka kung sakaling may mangyaring hindi maganda, unang-una mong iuhulog palabas ng bus ang matandang yun. Total, ay malapit lang naman siya sa pintuan. Napasimangot ako at napaisip sa sinabi ni Mang Oscar. Noon ko lang napagtanto na parang magkasalungat silang dalawa ni Aling Miring. Makaraan ay bigla kong napaigtada nang maramdaman ko sa bulsa ko ang pagkibot ng kwintas. Kasunod nito ay parang gumapang sa balat ko ang init nito. Mainit pero hindi naman nakakapasok. Kinilabutan ako nang mapagtanto kong hindi lang basta gumapang ang init ng kwintas. Sa halip ay kumalat ito sa buong katawan ko. Tapos pa ay parang may nagtutulak sa akin na balikan si Aling Miring. O ayan nabaligtad ko ng damit ko. Palit na ulit tayo ng pwesto. Nang magdikit ulit ang mga katawan namin ni Mang Oscar, nang magpalit kami ng pwesto, ay napansin kong para siyang napaso sa akin. Nagtatakang napatingin siya sa akin at napasimangot. Bakit po, Mang Oscar? Bakit ganyan po kayo makatingin sa akin? Wala. O siya, sige na, bumalik ka na sa pwesto mo. Pero binabalaan kita Huwag na huwag ka nang lalapit sa matandang babae na yon. May masamang espiritu yatang nagbabantay sa babaeng yon. Hayaan mo at ililigaw ko ng kaunti ang ruta natin. Tignan natin kung uubra ba ang masamang espiritong nasa kanya. Teka pala, Mang Oscar. Sang ruta tayo liliko? Basta ako na bahala. Basta sisiguraduhin kong biyaheng langit tayo ay biyaheng kakontra sa napanaginipan ni Estong. Sige na. Ituloy mo na rin ang paniningil at mamaya naman akong maniningil. Ha? Ano? Kayo maniningil? Oo, ibig ko sabihin sisingilin ko yung maling signos ng panaginip ni Estong. Nako, baka maisipan yung duman sa baryo ng mga aswang, Mang Oscar. Huwag kayong magkakamali at ako ang unang-unang aangal. Oo, huwag ka mag-alala. Madali naman akong pasunurin Saka, teka, hapon na pala. Malapit na magtakip silim. Nako, kailangan ko na madiliin ang pagbiyahe para makarating na kagad tayo sa dapat natin patunguhan. Medyo nainis ako sa paraan ng pagsasalitang yun ni Mang Oscar. Pero inisip ko na lang na baka sadyang ganun siya kung minsan. Itutuloy ko na sana ang paniningil sa mga hindi ko pa nabigyan ng tiket. Pero pagtalikod ko pa lang kay Mang Oscar, ay namataan ko na kagad si Aling Miring na sinisenya sana kong lumapit. Para bang pinagmamadali pa ako. Pero sandali kong pinag-isipan ang sinabi sa akin kanina ni Mang Oscar tungkol sa matanda. Nagdadalawang isip patuloy ako. Dahil naman dito, ay parang nainip si Aling Miring. Ito na mismong tumayo at lumapit sa akin. Hinila ko nito papunta sa kanilang kinauupuan. Napansin ko namang galit na nakatingin sa amin si Mang Oscar sa rearview mirror nang mapalingon ako sa banda nito. May bago na naman ako naramdamang kakaiba, Jomar. Diyos ko, kinakabahan ako. Pabulong ang pagkakasabi nun sa akin ni Aling Miring habang pasimple itong lumilingon sa kinaroroonan ni Mang Oscar. Para bang may kung ano itong kinatatakutan. Ho? Ano pong naramdaman nyo? May negatibong enerhiya na naman po ba rito sa loob ng bus? Oo, Jomar. At alam mo ba,
Yung driver mismo ang nagtataglay ng negatibong enerhiya. Nakikita ko sa palibot ng katawan niya ang maitim at malamlam na liwanag na may halong pula. Ano ho? May halong pula? Ano pong ibig sabihin kapag ganun? Diyos ko, ibig sabihin doon ay katakot-takot na pag-anib ang sasapitin natin sa kanya. Ang kulay itim ay kasamaan o kampo ng dilim. Ang pula naman, ang alam ko ay nagbabadya ng matinding puot at pag-iiganti. Delikado kapag nagsama. Maya-maya pa ay biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Miring nang may mapansin sa labas ng bus. Sumilip-silip pa siya sa labas ng bintana. Pati tuloy ako ay napagaya. Teka, Jomar. Bakit parang lumiliko ang boss? Parang hindi na ito ang daan papunta ng Villaroman. Tingnan mo naman. Ha? Oo nga. Sinadya po talaga ni Mang Oscar eh. Medyo babaguhin daw po niya ang ruta dahil sa panaginip po nung lalaking nakaud kanina. Mangyaring ang sabi, maaaksidente raw tayo kapag hindi niya po iniliko o binago ng ruta. Tignan niyo, nakabaligtad pa nga ang damit niya eh. Pero ano ba yung tasos pariyasan? Diyos ko pa! Maya-maya pa ay nasapo ni Aling Miring ang magkabilaan itong mga tenga at napapikit ng mariin. Naipaling-paling niya ang ulo na para bang may iniindang masakit o ano. Ano ba nangyayari sa inyo, Aling Miring? Ayos lang po ba kayo? Bigla akong nakarinig ng matinis na ugong sa tenga ko, iho. Panganib. Panganib ang ibig sabihin nito. Nasa panganib tayo sa sandaling ito. Ho? Ako rin eh. May narinig ako kanina na ganyan tunog. Ano po, Lola Miring? Nasa panganib tayo? Paanong panganib po? Nako, iha. Kinakabahan talaga ako. Kailangan may gawin tayo. Huwag po na kayo maingay, Lola Miring. Baka marinig ng iba at magpanik na lahat. Maupo po muna kayo at pag-usapan natin ito maigi. Huwag tayong magpalata sa driver. Pero, nang pasimple kong lingunin si Mang Oscar sa driver seat, ay patingin-tingin ito sa rearview mirror at napansin kong medyo nakangisi ito ng nakakaloko. Napansin din yon ni Aling Miring. Nakita mo ba yun, Jomar? Kakaiba ang ngisi ng driver. Para bang may sa demonyo siya. At teka, bakit parang ang init pa na ng katawan mo, iyo? Nararamdaman kong sumisingaw ang init ng katawan mo. Nako, namabalot ka ng makinang na liwanag. Kinikilabutang napatingin ako sa sarili ko dahil sa nagtatakang pagkakatitig ni Aling Miring sa katawan ko. Maging sina Abby at Patrick ay napatingin sa akin. Pero pagtataka at pagkalito ang nakalarawan sa kanilang mga muka. Nasaan po sinasabi niyo, Aling Miring? Hindi naman po siya nagliliwanag Oo nga po. Saka wala naman po kaming nararamdamang mainit na singaw sa katawan ni Jomar. Kayo lang yata ang nakakakita at nakakaramdam. Oo, Patrick. Ako lang talagang nakakaramdam at nakakakita. Sa Jomar, ang bulsa mo pala. Naglalabas din ang kakaibang sinag. Kapain mo nga. Ilabas mo na kaya. Palagay ko, ay ikaw ang makapagliligtas sa amin sa panganib na nakaamba sa bus na ito. Nang dudukutin ko na ang kwintas, ay nagulat pa kami nang biglang pinabilis ni Mang Oscar ang takbo ng bus. Kasabay nito ay napasigaw ito. Lumapit kayo! May mga hold-upper sa unahan natin na tumatarget na mga pampasaherong jeep at bus. Kailangan kong paspasan para hindi nila tayo mapahinto. Kumapit kayo maigi! Kapit! Biglang nagpanik ang mga pasahero. Nagkanya-kanyang kapit sila at hanap ng mapagtataguan. Nang makita nila sa harapan ng bus ang tinutukoy ni Mang Oscar, nang silipin ko ay totoo nga. May ilang armadong kalalakihan sa unahan at nag-aabang ng sasakyang mahuhold up.
Aling Miring, Abi, Patrick, magsiyuko kayo. O kaya dumapa na kayo. Baka magpaputok sila ng baril. Di ba? Ay, Diyos ko. Ito na yata ang panganib. Yung nasa bulsa mo, iho, ilabas mo na. Baka sakali ay yan ang puprotekta sa atin. Kung magpaputok ang mga lalaki sa labas, baka agibat yan. Akala ko po ba ay si Mang Oscar po ang banta sa atin, Aling Miring? Oo nga pala. Sa kanya ko nga pala nakikita ang makulimlim na liwanag. Pero baka mamaya ay kasama na rin ito. Kaya alerto ka, Jomar. Ay! Inaharurot na nga ni Mang Oscar ang bus at nilagpasan ang grupo ng mga armadong kalalakian. Hindi ko alam, pero habang humaharurot ang bus, ay parang may bumubulong sa akin na sumilip sa bintana. Sakto pang namataan ko ang isang armadong lalaki na nakatutok ang baril sa bus. Nanlaki ang mga mata ko sa natuklasan. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lalaking yon ay walang iba, kundi ang kakilala raw ni Mang Oscar na si Estong, yung lalaking nakahood at naka-face mask na bumaba bandang una. Anak nang, alam ko na to. Ito'y isang pakana, isang sabuatan. Ano ka ba? Ano sinasabi mo, Jomar? Palagay ko po, ay hindi totoong mga holdapper ang nilampasan natin, Aling Miring. Tinutukan lang tayo ng baril, pero hindi nagpaputok. Saka, nakita ko yung lalaking nakahood na sakay nitong bus kanina. Planado po ang bagay na to, Aling Miring, sa buwatan. Ano? Paano planado? Naku, ayoko ng ganito. Ano na mangyayari sa atin? Ano na mangyayari sa atin ngayon? Relax ka lang, Abi. Nandito ako para protektahan ka. Puprotektahan ka namin ni Jomar. Di ba, pare? Kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan nating maging handa at kailangan nating malaman kung ano ang totoong pakay ni Mang Oscar. Dahan-dahan kaming muling nagsiunat ng pagkakaupo. Ako naman ay tumayo at tinanaw sa labas kung nasaan na kami. Sakto namang papasok na kami sa isang arko at nabasa ko ang nakasulat sa tuktok nito. Napamura talaga ako ng malakas nang mapagtanto ko kung nasaan na kami. Anak ng putya! Nandito na pala tayo sa baryo ng kinubot! Ano ka ba? Nagsitanaw din sa bintana sina Aling Miring, Abi at Patrick. At pare-parehong nanlaki ang mga mata. Diyos ko pa, bakit dito tayo dumaan? Balwante na ito ng mga aswang. Hayop na driver na yan. Sinasadya yata dito dumaan. Madali ka, Jomar. Ipasara mo sa mga pasahero lahat ng bintana. Ipalak mo ng maigi, pati yung pinto. Ilak mo rin, bilisan pa. Nagmamadali ko namang sinunod ang utos ni Aling Miring. Nagpatulong pa ako kina Abi at Patrick. Maging si Aling Miring ay kumilos na rin. Ang laman naman ng mga bayong na dala, ang hinalungkat. Inilabas nito ang maraming herbal na pangontra at isa-isang nagpamigay sa mga pasahero. Ang mga herbal na ito ay pagontra sa aswang. Kapag may aswang na kung sakaling makakapasok, ay hampasin ninyo yan nang walang tigil at lalayuan nila kayo. Hoy, kayo riyan! Huwag kayong tumugaga. Kumuha na rin kayo sa bayong ko. Bilisan niyo habang hindi pa naglalabasan ang mga aswang. Kailangan walang makuwang kahit sino sa atin ang mga aswang. Nang matapos naming maisara ang lahat ng mga bintana at ang pinto, ay muli kaming sinigawan ni Mang Oscar habang nakatingin ito sa rearview mirror. Welcome to Baryo Kinubot! Humanda kayo. Ihinto ko ang bus kapag nasa kalagitnaan na tayo ng baryo! Sinagot ko si Mang Oscar. Mang Oscar, bakit nyo kami dinala dito? Anong ibig sabihin nito? At tuluyan na ngang pinatay ni Mang Oscar ang makina ng bus. Tumayo ito at sinenyasan akong lumapit dito. Lumapit ka rito, Jomar. At may sasabihin at ipapaliwanag ako. Bilisan mo! Kikilos na sana ako, pero bigla akong pinigilan at binulungan ni Aling Miring. Huwag, Jomar. Huwag kang lalapit sa kanya. Tandaan mo,
Nakikita ko sa kanya ang maitim na liwanag at nararamdaman ko ang negatibong enerhiya mula sa kanya. Baka may binabalak siya sa iyo. Palagay ko rin ay nararamdaman din niya ang enerhiyang taglay ng nasa bulsa mo. Ilabas mo na kasi yan. Pasimple kong inilabas ang kwintas sa bulsa ko at itinago ko sa likuran para hindi mapansin ni Mang Oscar. Pagkalabas ko naman ay gulat na gulat si Aling Miring. Teka, Jomar. Bakit parang nararamdaman ko rin dyan sa hawak mo ang enerhiya ni Popong? Ano ho, Popong? Sino naman pong Popong? Yung antingerong albularyo na pinuntahan ko at nagbigay sa akin ng herbal na mga pagontrang ipinabunbun ko ngayon. Hindi ako maaaring magkamali. Ganyan-ganyan ang enerhiyang sumisigaw dyan sa hawak mo. Pwede ko bang makita? Bahagya ko namang ibinuka ang palad kong may hawak sa kwintas para masilip ni Aling Miring. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ng matanda. Bakit nasa iyo ang kwintas ni Popong? Paano napunta sa iyo yan? Magpapaliwanag sana ako pero naiinip nang tinawag akong muli ni Mang Oscar. Ano? Lalapit ka pa ba, Jomar? O pababayaan ko na lang kayo rito? Bilisan mo! At nagugutom na kami ay Ako lang pala! Nang sandaling yon, ay parang may bumubulong sa isip ko na lumapit kay Mang Oscar. Hindi ko maipaliwanag. Para bang bigla ay may alam ako tungkol sa kwintas na hawak ko. Pakiramdam ko ay bigla akong naging ibang tao. Basta ko nalang naisip na protektado ko ng malakas na kapangyarihang taglay ng kwintas. Nagtaka pa si Aling Miring nang makita kong humahakbang na papunta kay Mang Oscar. Hoy, Jomar! Sabing huwag kang lalapit sa driver. Baka biglang kuhanin yan mula sa iyo ang kwintas ni Popong. Huwag po kayong mag-alala, Aling Miring. Ako pong bahala. Saka tama kayo. Itong kwintas na nga na ito ang magliligtas sa atin. Hindi ko po maintindihan kung paano. Pero parang matagal ko na pong alam kung paano po paganahin ang malakas na kapangyarihang taglay ng kwintas na to. Teka, hindi kaya isa ka sa mga apo ni Popong? Kibit balikat na lang ang itinugon ko kay Aling Miring. Ramdam ko kasing pinagmamadali ako ng isip ko na lapitan si Mang Oscar. At nang sa wakas ay nakalapit na ako kay Mang Oscar, ay nakita kong bigla itong napangisi ng nakakaloko. Kapag kuwan, ay sinenyasan niya kung doon kami sa banda ng pintuang katapat lang ng driver seat. Dito na tayo. May ibubulong ako sa'yo. Makinig kang maigi. Ano po yun, Mang Oscar? Medyo inilapit ni Mang Oscar ang kanyang bibig sa tenga ko. Pero bago ito sumagot, ay napansin kong pasimple nitong pinihit pabukas ang lock ng pinto at hinawakan itong mabuti. Nang sandaling yon, ay alam ko na kagad kung ano ang binabalak nitong gawin. May bumulong muli sa isip ko ng sandaling yon. Alam ko na tuloy kung ano naman ang dapat kong gawin kontra sa balak ni Mang Oscar. Nagpatay mali siya lang muna ako saglit. Alam mo ba kung bakit dito ko pinaraan at pinahinto ang bus? Bakit po? Baluarte na po rito ng mga aswang. Oo, alam ko. At hindi totoong hindi ako naniniwala sa aswang. Narito ako para patunayan ang kanilang pag-iral. Ibig niyo pong sabihin, yun lang ang pakay niyo? Ibubuwis ninyo ang buhay niyo para lang sa naisip niyong yan? Saka bakit kailangang idamay pa po ninyo ang mga pasahero? Pambira naman kayo, oo. Hindi sa idadamay ko sila. Ililigtas din natin sila, Jomar. At alam mo ba kung paano natin sila ililigtas? Sige nga, paano, Mang Oscar? Ganito. Kaya ako pinatay ang makina ay para marinig natin sila. Kapag pinatay ko mga ilaw ng bus, maglalabasan sila sa dilim. Sa tulog sila babase para makahanap ng kanilang biktima. Kaya sabihan mo sila
na huwag maingay mamaya. Teka, Mang Oscar. Bakit alam niyo yan? Sa ako na ipapaliwanag sa iyo lahat. Ang importante lang muna ay malaman mo ang kailangan mo lang munang malaman. Paano po pala natin malalabanan ng mga aswang? Ibig sabihin po ba, magdamag tayo rito? Hindi sa magdamag tayo rito. Sandali lang tayo. Ganito ang gawin natin laban sa kanila. Sumama ka sa akin sa labas. Pagkapatay ko ng mga ilaw, bawat lalapit na aswang ay papatayin natin. Ha? Nababaliw na ba kayo? Paano natin sila makikita kung madilim? Tanga! Sumisigasig ang mga aswang at mabaho sila. Sa papamagitan nun natin malalaman kung nasa malapit lang sila. Common sense lang. Kung hindi magamit ang mata, may iba pa naman tayong pandama, di ba? Ang hina mo naman pala eh. Pero wala po tayong sandatang panlaban sa kanila. Meron. Nasa compartment ng bus. Kaya kailangan talaga natin lumabas para makuha ang mga yun. May sasabihin pa sana si Mang Oscar, pero bigla siyang natigilan at nakiramdam sa paligid. Makaraan ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Shh! Huwag ka munang maingay, Jomar. Sabihan mo saglit ang mga pasahero na wag na wag silang mag-iingay. Naririnig ko na ang mga singasing ng mga aswang. May ilan nang paparating. Magmadali ka. Tapos ay bumalik ka rito. At kailangan na natin lumabas at maunahan silang makuha natin sa compartment ang mga sandatang gagamitin natin laban sa kanila. Hindi ko maintindihan, pero mukhang nagsasabi naman na totoo si Mang Oscar. Parang naririnig ko nga ang mga singasing ng mga aswang na papalapit. Kaya naman, ay apurahan kong pinuntahan sina Aling Miring, Abby at Patrick para sila ang utusan kong bahala nang magsabi sa ibang mga pasahero. Kailangan ko kasing balikan kagad si Mang Oscar para isagawa ang dapat isagawa. Aling Miring, Abby, Patrick, wag na wag muna kayong gagawa ng kahit na anong ingay. May paparating ng mga aswang. Tahimik niyong sabihan ang lahat ng mga pasahero. Magmadali kayo. Oras na patayin ni Mang Oscar ang ilaw ng bus, ay tahimik na dapat ang lahat. Teka, Jomar. Yun ang bilin sa'yo ng driver. Opo. Ewan ko kung bakit may bumubulong sa isip ko na wag maniwala sa bawat sasabihin niya. Pero kunwari na lang po muna nating sundin. Yun naman po ang bulong sa akin eh. Ano ka ba? May bumubulong sa isip mo? Opo. Hindi ko nga po maintindihan kung paanong ganun eh. Aha! Alam ko na, Jomar. Baka yung hawak mong kwintas ni Popong ang bumubulong sa iyo. Noon ko lang napagtanto na posibleng ganun nga. Baka yun ang epekto ng gumapang sa katawan ko na init na nagmula rito. Kung ganun, ay makapangyarihan nga po talaga ang kwintas na to, Aling Miring. Aba, oo naman. Makapangyarihang antingero si Popong. Mabuti na lang talaga at napunta sa iyan. Dahil kung hindi, ay paano na kaya tayo ngayon? May sasabihin pa sana ako kay Aling Miring, pero bigla na akong tinawag muli ni Mang Oscar. Kaya naman, ay nagmadali na akong binalikan siya. Pero bago ko siya binalikan, ay binilinan ko muna si Aling Miring. Sabihan niyo po lahat, Aling Miring, na wag silang lalapit sa mga bintana, ha? Hanggat maaari po, ay yumuko muna sila o kaya ay pumwesto na lang po muna kayo lahat sa lapag sa gitnang daanan ng bus. Ganun na nga ang ginawa ni Aling Miring. Pero maliban dun, ay inutusan na rin niya ang mga pasahero na maglagay ng mga halamang pangontra sa aswang doon sa bawat bintana. Pagkabalik ko naman kay Mang Oscar, ay nakita ko siyang hindi mapakali. Marahil ay dahil sa paparating na mga aswang. Kaya lang ay napansin kong iba naman ang nababasa ko sa mga mata nito. Hindi na naman akma sa ikinikilos niya. Nasabihan ko na sila, Mang Oscar. Kita niyo naman, wala na kayong maririnig kahit na anong ingay. Takot na takot din po sila. Ayos. Ngayon naman ay humanda ka na sa paglabas natin. Pagkapatay ko ng ilaw, ay bubuksan ko na kagad ang pinto. Sa compartment kagad tayo dumiretso. Bigla ko natigilan ng sandaling yun nang may parang bumubulong na naman sa isip ko.
Sinasabihan akong isuot ang kwintas. Pagkasuot ko naman ito, ay naramdaman kong kumibot-kubot ito nang lumapat sa dibdib ko. Sumunod ay inuutusan ako ng tinig na huwag totohaning lumabas. Sa halip ay kunwari ko lang nabuksan at isara ang pinto. Gigilid daw ako para hindi naman mabangga ni Mang Oscar kapag lumabas na rin ito. Pagkalabas naman ito ay pagsarahan ko raw ng pinto. At gano'n na nga ang nangyari. Pagkapatay ni Mang Oscar na mga ilaw ng bus ay kunwari na akong lumabas. Agad namang sumunod na lumabas si Mang Oscar na mahinang bumubungis-ngis at may ibinubulong sa sarili na narinig ko pa na hindi ko alam kung bakit. Ayos, masunuring bata. Ngayon ay wala nang makakahadlang pa sa amin. Humanda kayo ngayon. Magpipista na naman ang Baryo Kinubot. Nagulat ako ng sandaling yon nang kahit napakadilim na ay para bang nakikita ko pa rin si Mang Oscar sa labas ng pinto ng bus. Unti-unti siyang nagbago ng anyo mula sa pagiging isang tao tungo sa pagiging isang napakapangit at napakabangis na aswang. Gumaspang at bumuhaghag ang tubo ng kanyang mga buhok. Nagkulay pula ang kanyang mga mata. Humaba at tumulis ang kanyang mga kuko sa mga daliri ng kanyang mga kamay. Namintog ang kanyang mga muscle sa katawan. Ang mga ugat din niya ay bumakat na parabang kumikislot-kislot na mapipintog na mga uod, at ang kulay ng kanyang balat ay nagkulay kayumanggi na may halong pula at naglalangis. Umalingasaw din sa hangin ang napakabaho niyang amoy. Amoy ipot ng manok na amoy bulok na langis ng nyug at amoy malansang dugo. Matapos niyang mag-anyong aswang, ay malakas siyang umatungal na parabang alulong. Parang nagtatawag siya ng iba pang mga aswang. Dahil dito, ay narinig ko rin ang nakakakilabot na mga atungal na unti-unting nagdadatingan sa paligid. Kinilabutan ako nang nakikita ko ang kanilang pagdadatingan mula sa di kalayuan. Patay! Nagdadatingan na ang mga aswang. Paano nang gagawin namin ngayon? Mukhang pagkukumpulan nila tong bus. Malamang nasisirain nila ang bus para sila makapasok. Kailangan mapigilan ko sila. Pero nung gagawin ko, paano? Hindi ko na malayang napakalakas pala ng pagsambit ko na akala ko ay sa isip ko lang. Narinig tuloy yun ni Mang Oscar. Jomar, nasan ka? Hindi ka pala lumabas na lintik ka. Inisahan mo pala ako. Pues, lagot ka sa amin ngayon. Mga aswang, lusubin natin sila at pasukin! Dahil narinig ng mga pasahero ang mga atungal ng mga aswang, ay nagsimula silang matakot. Nagpanik at nag-iyakan. Dahil naman dun, ay lalong umatungal ang mga aswang na halatang mga galit na galit at atat na atat. Ako naman ay siniguro kong nakalak na maigi ang pinto ng bus sa may driver seat. Tinablan na rin ako ng pagpapanik ng sandaling yon. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng mga kalamnan ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Ano na? Paano namin matatakasan ang mga aswang na to? Anong gagawin ko? Lalong nanginig ang katawan ko. Nang walang ano-ano, ay narinig kong may nagbubukas ng compartment ng bus. Malamang na si Mang Oscar yon. Nang maisip ko ang mga sandata raw sana namin doon, ay kinilabutan ako. Naisip kong baka yun ang gamitin nilang pambasag sa mga salamin at pintuan ng bus. Naku po, nalinti ka na. Hindi. Hindi nila kami dapat mapasok dito. Panginoong Diyos namin sa langit, tulungan niyo po kami. Nakikisuyo po kami. Wala po kaming ibang maaasahan kundi kayo lamang po, o Panginoong Diyos.
Paano na po ang mga mahal namin sa buhay na naghihintay sa amin? Idudulot mo bang lapain na lang kami ang walang kalaban-laban ng mga aswang na to? Huwag naman po, Panginoon. Huwag mong biguin ang panalangin namin sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami. Matapos kong manalangin, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Muling uminit ang suot kong kwintas at ang init nito ay sumanib na sa buo kong katawan. Bunga nito ay unti-unting nawala ang panginginig ng mga kalamnan ko. Sumunod ay narinig ko namang may bumubulong sa isip ko. Inuutusan akong sindihan uli ang mga ilaw ng bus. Pero lalo kaming makikita ng mga aswang at lalong matatakot ang mga pasahero kapag nakita nila ang mga aswang. Ngunit sabi ng tinig ay basta sundin ko lang daw. Ang totoo raw ay nalaman ng kapangyarihan ng kwintas ang kahinaan ng mga aswang sa Baryo Kinubot dahil sa mga sinabi kanina ni Mang Oscar. Ang mga yun daw ay pawang kasinungalingan. Ang totoo raw ay takot daw ang mga aswang sa liwanag sa gabi. Kapag madilim ay nakikita nila ang mga bagay ng malinaw, pero kapag may liwanag ay mistula naman daw silang bulaga. Kaya naman ay kinapako ang switch ng ilaw ng bus. Pero pagpindot ko nito ay para namang ayaw nang gumana. Inulit-ulit ko pa ang pagpindot pero wala pa ring nangyari. Hanggang sa narinig ko na lang na may nagsisimula ng mabasag na mga bintana na salamin kasabay ng nakakatakot na mga atungal ng mga aswang. Sige mga aswang, sirain ninyo mga bintana at pasukin niyo sila. Magpiesta tayo ngayong gabi. Wala tayong ititirang kahit isa sa kanila. Diyos ko po, nasaan na ba si Jomar? Lumabas na rin ba talaga siya? Diyos ko, sabi ko na nga ba, inisahan siya ng driver na aswang pala. Paano gagawin natin, Abi, Patrick? Diyos ko, dito na yata tayo mamamatay. Nanang ko po. Patrick, anong gagawin natin? Protektahan mo kami. Kalma lang kayo, Aling Miring, Abi. Para makapag-isip tayo ng mabuting paraan. Teka, Aling Miring, talaga bang matala ba mga herbal na pangontrang inilagay natin sa mga bintana? Bakit nagagawa pa rin nilang sirain ang mga bintana? Matalab ang mga pangontrang inilagay natin. Kaya lang, ay hindi sila naiilawan o naliliwanagan. Hindi sila matalab kapag madilim dahil ang pangontra ay kampo ng liwanag. Patrick, gumapang ka papunta sa driver seat at hanapin mo ang switch ng ilaw. Kailangan basindihan ulit ang mga ilaw. Ano pang hinihintay mo, Patrick? Dali na. Sundin mo lang sinabi ni Lola Miring. Kahit napakadilim, ay nakikita ko naman ang mga nangyayari. Nakikita kong papunta sa direksyon ko si Patrick. Nakita ko ring ang ibang aswang ay nagsisimula ng umakyat sa nabasag na mga bintana. Kaya naman ay nagmamadali akong salubungin si Patrick. Patrick, huwag mo nang tangkaing sindihan pa ang ilaw dahil ayaw nang gumana. Bumalik ka na sa pwesta mo at hilahin mo si Aling Miring at Abi pailalim sa mga upuan. Nagsisimula ng mag-akyata ng mga aswang. Bilisan mo! Jomar, ikaw ba talaga yan? Akala ko ba'y nakalabas ka na? Ako nga to, Patrick. Inisahan ako ni Mang Oscar. Hindi ako totoong lumabas. Isa ring aswang si Mang Oscar. Ibinulong sa akin itong kwintas ko. Kaya sige na, bilisan mo na. Puntahan mo na sila Aling Miring at Abi. Napakapa ako bigla sa kwintas na suot ko nang hindi ko namamalayan. Sukat naman noon ay bigla itong umilaw. Nalantad tuloy ang mga aswang at natigilan. Umatungal ang mga ito na galit na galit. Narinig ko rin ang bulong ulit sa isip ko at ipinaliwanag kung bakit umilaw ang kwintas. Yung pala ang kailangan para maitaboy ang mga aswang at para mas tumalab ang mga halamang pangontra na inilagay ni Aling Miring sa mga bintana. Jomar, nandito ka lang pala.
Salamat naman. Oh, umiilaw ang kwintas mo. Gumagano na ang kwintas ni Popog. Lalapit sana sa amin ni Patrick sina Aling Miring at Abby, pero biglang may isang aswang na desperadong dumukwang sa bintana sa tapat mismo nila. Hindi namin inaasahan ang sumunod na nangyari. Naabot ng aswang ang braso ni Aling Miring at kahit napapaso na ito dahil sa halamang pangontra, ay sinikap pa rin itong hilain si Aling Miring. Jomar! Tulungan mo ako! Tulog! Ayoko makuha ng aswang! Lola Miring! Hindi! Hilahin mo si Lola Miring, Patrick! Hilahin mo si Lola, dali! Tinangkang hilahin ni Patrick si Aling Miring, pero alalay lang para hindi naman mapuwersa ang manipis na braso ng matanda. Ako naman, sa pagkakataranta ko, ay naisipan kong kumuha ng ilan pang herbal na halaman sa bayong ni Aling Miring. Dinamihan ko. Tinakbo ko si Aling Miring pagkatapos at sinimulang hampas-hampasin ng halaman ang kamay ng aswang. Inabutan ko rin ng ilan sina Abby at Patrick. Abby, Patrick, pagtulungan nating hampasin ang aswang hanggang sa mabitiwan si Aling Miring. Sige! Mapasok kang hayop na aswang ka! Mapasok ka! Wala kayong makukuha sa amin kahit isa. Hindi kayo magtatagumpay ngayong gabi. Akala nyo, Pero kahit halos umuusok na at nagsisimula ng malapnos ang balat ng kamay ng aswang, ay determinado pa din itong makuha si Aling Miring. Itinutok ko na rin sa mukha nito ang nagliliwanag kong kwintas. Sa wakas, ay nasilaw naman ito at napapaungol na tinakpan ang mga mata. Nabitiwan ito si Aling Miring at dahil hila-hila pa rin namin ang matanda, ay sabay-sabay pa kaming natumba. Dahil naman dito, ay nadaganan ako ni Patrick pati ang umiilaw kong kwintas. Bunga nito ay dumilim ulit ang paligid na siya namang sinamantala ng mga aswang na muling makadukwang ng pasahero. Diyos ko po, ang kwintas mo, Jomar, natakpan. Bumangon ka, bilisan mo. Baka may makuha na naman. Walang dapat na makuha sa atin kahit isa. Pagbangon ko nga at nang muling kumalat ang liwanag ng kwintas ko, ay nakita kong sunod-sunod palang nagdukwangan ang mga aswang. Kaya naman ay halos mag-iyakan na ang lahat ng pasahero nang dahil sa labis na takot. Kumuha kayo ng mga pangontra at pagtulungan natin silang hampasin! Bilisan nyo! Diyos ko po, paubos na mga herbal ko, Jomar. Paano na yan? Kailangan may iba pa tayong gawin. Ano kaya? Kung balikan mo ang switch ng ilaw, Patrick, kami na bahala rito. Subukan mong ayusin at baka may sinira doon ng hayop na driver kanina. Ano ba yan? Nakakatakot na! Patrick, sundin mo na lang ang sinabi ni Lola Miring. Pero mag-iingat ka. Huwag mong hahayaang makuha ka ng mga aswang. Maya-maya, sa isang basag na bintana ng bus na katapat ko, ay lumitaw ang nakakatakot na muka ni Mang Oscar. Galit na galit itong nakatitig sa akin. May kwintas ng antingero ka pala, Jomar ka. Pues, humanda ka sa gagawin ko ngayon. Hindi nyo kami matatakasan ngayong gabi. Hindi na kayo sisikatan pa ng umaga. Aswang ka pala, Mang Oscar. Nagpapanggap ka lang pala. Pero hindi kami natatakot sa inyo. Nagtitiwala ako sa Panginoong Diyos na hindi niya pababayaan ang mabubuti. At naniniwala akong walang kasamaan ang nagtatagumpay sa huli. Hindi totoo may Diyos taga. Dahil kung meron, sana sa una pa lang ay hindi na kayo humantog sa ganito. Mas totoo ang demonyo. Ito kami, mga kampoy niya ng kadiliman. Kami ang mag-ahari ngayong gabi. Pagpipiestahan namin ang inyong mga dugo at laman. Magkakaalaman tayo ngayong gabi kung gaano katotoo na may Diyos. Sa palagay mo, bakit may kwintas ako ng antingero? Sige nga. Dahil nanalangin ako sa kanya bago tayo bumiyahe, na iadya ang biyahe sa anumang panganib at sa kasamaan.
ililigtas kami ng Panginoong Diyos ngayong gabi sa pamamagitan ng kwintas na ito. Tama si Jomar. Kaming lahat dito ay nagdasal nung una. Kaming lahat ay kampi sa Panginoong Diyos at ikaw lang na demonyo ka ang masama sa bus na ito. Aba, ang tapag mong matandang hukluban ka. Hindi niyo ba nakikita na marami kami? Oras na makapasok kami sa loob ng bus ay katapusan nyo na. Mga aswang, magpakabangis pa kayo lalo. Lalapain natin lahat ng mga animal na ito. Dumagundong ang sabay-sabay na pag-atungal ng mga mababangis na aswang na nagpakilabot sa aming lahat sa loob ng bus. Ang totoo, lalo silang bumangis at naging porsigido. Nagulat na lang kami nang isa-isa nang may mga nadudukot sila palabas ng bintana. Umalingaw-ngaw tuloy ang sigawan ng mga kasama naming nakuha. Maging sina Abby at Aling Miring ay napasigaw. Jomar! May mga nakuha na! Tulungan mo sila! Bawiin mo sila, Jomar! Diyos ka pa, o Panginoong namin Diyos sa langit, iligtas mo po sila. Jomar, ano na? Paganayin mo na kapangyarihang taglay ng kwintas ni Papang. Bilisan mo at baka lahat tayo ay magsunod-sunod na nilang makuha. Hindi ako makakapayag. Ayoko malapa ng aswang. Nang puntong yun, ay parang wala naman akong maisip na gawin para tulungan ang mga nakuha ng aswang. Para bang biglang nabablangko ang isip ko sa pagkagulat sa nangyari. Hanggang maya-maya pa, ay parang may naririnig ako mula sa malayo na parang maraming tao. May nakikita rin akong liwanag ng apoy na paparating. Napaturo pa nga ako sa direksyon nito sa salaming bintana, kung kaya napalingon din sina Abby at Aling Miring. Teka, parang may mga paparating na may dalang sulo. Tignan nyo, ayun oh. Nasaan? Diyos ko! Mga tao kaya ang mga yon? Mukhang mga tao nga po, Lola Ming. Naku, kailangan nilang malaman na narito tayo. Humingi tayo ng tulong sa kanila. Pero nagulat naman kami nang biglang dumukwang si Mang Oscar at tinangka akong sunggaban. Dahil sa bilis niya at pabigla ang ginawa, sinubukan ko naman sanang umiwas. Pero nahawakan at nahatak pa rin niya ako. Jomar! Diyos ko po, Abby! Ang herbal na halaman! Hampasin natin ang aswang na driver na yan para mabitiwan niya si Jomar! Bilisan mo! Pero hindi nagpadaig ang aswang na si Mang Oscar. Ibinuhos nito ang buong lakas para tuluyan akong mailabas sa bintana. Ramdam na ramdam ko ang hapdi ng balat kong dumadausdos sa nakausling mga bubog ng basag na salamin ng bintana. Ramdam na ramdam ko rin ang pagkapunit ng balat ko. Napakarahas din ng paghugot sa akin ni Mang Oscar at hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Sinadya niyang ipadaan ang leeg ko sa isang nakausling bakal sa bintana. Ano pat nakalawit ang suot kong nagliliwanag na kwintas. Napigtas ito at bumagsak sa semento. Sa kamalas-malasan pa, gumulong pa ito pailalim sa bus, kung kaya ang liwanag nito ay natakpan. Nakuha si Jomar, Lola Miring. Tapos parang nalaglag pa ang kwintas niya. Diyos ko, paano na tayo nito? Mamamatay na tayong lahat. Nang nasa labas na ako, ay sinakal ako ng malakas ni Mang Oscar sa leeg at iniangat ako sa ere. Bumaon ang matutulis niyang mga kuko sa balat ng leeg ko. Naramdaman ko kagad ang pag-agos ng malapot kong dugo. Sa wakas, nakuha rin kitang animal ka. Ngayon, katapusan mo na! Wag! Wag, Mang Oscar! Wag! Maawa ka sa akin!
Maliit pa ang mga anak ko. Paano sila kapag nawala ako? Ako nang ang inaasahan ng pamilya ko. Maawa ka! Wala akong pakialam sa pamilya mo, animal ka. Saka isusunod din namin silang napain. Hindi uso ang maawa sa aming mga aswang. Wag! Wag, Mang Oscar, wag! Maawa ka! Iniangat ni Mang Oscar sa ere ang isang kamay nitong may matutulis at matatalas na mga kuko. Wawak-wakin na sana niya ang dibdib ko nang biglang may nag-aapoy na sulo na lumipad sa may likuran nito at nasapul ito sa likod. Biglang nagliyab ang likuran nito at nanginig ang buong katawan. Dahil naman dito ay nabitiwan ako ni Mang Oscar. Sinamantala ko naman yon para kunin ang nalaglag kong nagliliwanag na kwintas sa ilalim ng bus. Pagbaling ko ay nakita kong nakikipagrambulan na ang mga aswang sa isang grupo ng mga kalalakihang may dalang mga sulo. Malangis na mga latigo, matatalas na mga itak, palakol, sibat at kung ano-ano pang sandata ang dala nila. Isang bagay ang nagpamangha sa akin nang makita ko kung sino ang nangunguna sa kanila. Walang iba kundi ang matandang lalaki na nakita ko sa terminal ng bus na nakalaglag ng kwintas. Mga kasama, sige, lipunin ang lahat ng mga aswang. Alam na natin ang kahinaan nila. Huwag ninyong hayaang mamatay ang mga dala ninyong sulo. Sabuyan niyo sila ng gas at silaban. Bawat isa pala sa kanila ay may mga dalang mga galon ng gaas. Nang marinig yun ng mga aswang, ay talaga namang natakot sila. Tinangka nilang magsitakas. Pero ang iba sa kanila ay nasabuyan pa rin ng gaas at nasilaban. Tumakbo silang nagliliyab ang mga katawan at umaatungal ng malakas dahil sa pagkapaso. Maging si Mang Oscar na nagliliyab na rin ng katawan ay nasabuyan din. Pero habang tumatakbo ito, ay pasigaw pa itong nagsasalita. Animal kang matanda ka! Ikaw rin, Jomar! Babalikan namin kayo! Hindi namin kayo titigilan! Pero sa kamalas-malasan ni Mang Oscar, hindi niya na nagawang makalayo pa. Sapagkat ng sandaling yon ay talagang nalalapnos na ang kanyang balat. Bigla na lang siyang natumba at nagkikikisay sa lupa habang umaatungal. Nilapitan ito ng matandang noon ay alam ko ng si Mang Popong na sinasabi ni Aling Miring na isang matinding antingero. Ikaw ang animal kang aswang ka! Sa lagay mong yan ngayon, huwag ka nang umasang mababalikan mo pa kami. Ngayon pa lang ay sisiguraduhin kong magiging abo ka. At kahit pa magiganti ang mga kalahi mo sa susunod, nakatitiyak akong madali na lang namin silang matatalo. Alam mo ba kung bakit? Dahil nalaman ko na sa pamamagitan ng medalyong ko ang kahinaan ninyo. Sa gabi ay takot kayo sa apoy at liwanag dahil mabubulag kayo sa mga ito sa katagalan. Hala mga kasama, sabuyan niyo pa ng gas ang demonyong ito! Umalingaw-ngaw ang nakakarinding pag-atungal ni Mang Oscar ng gabing yon habang patuloy na nasusunog. Ako naman ay nilapitan ko si Mang Popong. Nang makita naman ako nito, ay nakangiti at patango-tango akong sinalubong. Aha! Ikaw pala ang lalaking nakapulot ng makapangyarihang medalyong ko. Ngayon ay alam ko na kung bakit bigla na lang yung nahulog mula sa akin. Dahil ikaw pala ang susi para malaman ko ang matagal ko nang hinahanap na kahinaan ng mga aswang sa liblib na baryong ito. Sinagot ng Panginoong Diyos ang kahilingan ko sa pamamagitan mo. Tatang, kayo ho ba si Mang Popong?
Oo, ako nga. At wala nang iba. Isa kong albularyo at isa ring magiting na antingero. Naku, salamat po't dumating kayo. Kung hindi po, malamang nalapa na po kaming lahat ngayong gabi. Hinintay ko lang talaga ang pagkakataon na malaman ko kahinaan ng mga aswang dito. Nalaman ko yon sa pamamagitan niyang medalyong ko na nasa iyo. Ang driver mong aswang mismo ang nagkanulo sa sarili nilang sikreto. Iisaan ka sana niya, pero sila naman ang naisahan ng medalyon ko. Paulit-ulit akong nagpasalamat kay Mang Popong. Ang kwintas o medalyon niya ay isasauli ko sana. Pero tinanggihan niya. Hindi na! Iyo na yan, iyo, simula ngayon. Itago mo yan. Simula ngayon, iyo, ay isa ka na ring antingero. Magiging magkatuwang tayong dalawa sa paglaban sa mga aswang sa susunod. Babalik tayo sa baryong ito para ubusin silang lahat. Gagawa na lang ako ng panibago kong medalyon. Seryoso po kayo, Tatang? Naku, maraming salamat po. Gusto ko po yan. Ang maging tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga aswang. Nang gabing yon, matapos naming maitaboy ang mga aswang, ay binalikan na namin ang bus. Sakto namang pagbaling namin dito, ay sumindi na ang mga ilaw ng bus na naayos na rin pala ni Patrick. Ang mga nakuha ng mga aswang mula sa bus ay nailigtas din ng mga kasamahan ni Mang Popong. Sa kabutihang palad ay walang isa man sa amin ang nalapa o napatay. Nasugatan ay meron at kabilang na ako ron, pero gagamutin daw kami ni Mang Popong. Sumakay kaming lahat sa bus kasama si Mang Popong, pati na ang mga kasamahan nitong mga kalalakihan. Nang paandarin ko na ito at paharurutin, ay tinangka pa ng ilang mga aswang na nagtatago lang pala sa paligid-ligid na habulin kami. Pero wala na silang nagawa pa. Halatang ayaw talaga nilang makatakas kami pagkat wala silang malalapa at mapagpepiesta ang mga laman at dugo. Sa gabing yon, isang katakot-takot na karansan ang mapaharap sa mga aswang. Talagang nakakakaba at nakakapanindig ng balahibo. Pero sa karanasan kong yun, ay marami akong natutunan. Napakahalaga na may pananampalataya tayo sa Panginoon at palaging nagdarasal na iligtas tayo sa bawat sakuna o kapahamakang darating. Kung hihilingin natin sa Panginoong Diyos ang para sa ating kaligtasan, handa siyang maglaan ng maraming paraan hanggat taimtim tayong nananalangin sa Kanya at sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Ang kasamaan ay tuso. Marunong silang magpanggap tulad na lamang ni Mang Oscar na aakalain mong isa lamang ordinaryong driver na pala kaibigan at madaldal. Yung pala ay may lihim na itinatago at balak na lagim na ihahasik pagsapit ng dilim. Napakamahalaga na maging alerto tayo palagi. Huwag basta-basta magtitiwala sa kabaitang ipinapakita sa atin ng mga nakakasalamuha natin, lalo na sa mga taong hindi pa natin lubos nakilala. At pinakamahalaga sa lahat, huwag na huwag tayong kakapit sa kasamaan. Sa kabutihan lang tayo kumapit. Dahil sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, palaging ang kabutihan ang nananaig sa huli. Walang kasamaan ang totoong nagwawagi. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana may napulot kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, sa kabila ng lahat ng unos, sa gitna ng mga luha at takot,
At kahit sa harap ng mga puwersang nagtatangkang magdala ng kadiliman sa ating buhay, nananatiling buhay at makapangyarihan ang kabutihan ng Diyos. Hindi niya tayo kailanman iniwan, ni pinabayaan man sa alinman pagsubok. Ang panalangin ay hindi lamang mga salitang binibigkas. Ito'y tulay ng ating kaluluwa patungo sa Kanya. Sandatang espiritual laban sa anumang panganib at ilaw na tumatanglaw sa pinakamadilim na gabi. Nang ialay ni Jesus ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, binuksan niya ang pintuan ng kaligtasan at ipinangako ang buhay na walang hanggan sa bawat pusong tunay na sumasampalataya sa kanyang pangalan. Sa bawat sugat ay may kagalingan, sa bawat takot ay may kapayapaan, at sa bawat laban ay may katiyakan ng tagumpay. Sapagkat ang Diyos na nagligtas sa atin noon ay siya ring Diyos na patuloy na magliligtas sa atin ngayon at magpakailanman. Sabi nga sa 1 Kabanata 3, Talata 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Diyos na makapangyarihan tayo ay ligtas. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli, at pagpalain po nawa tayong lahat ng Diyos na may kapal.